Hello everyone, welcome to Pinoy Golf. I am Tim Moran and this is JM Mandaya, Doc JM Mandaya. And in this episode, we're gonna talk about paano ba magsimula sa golf dito sa Pilipinas. How and where do we start? Di ba? Kasi uh, considering na golf is a growing game dito sa Pilipinas, marami pa ring stranger to the sport itself, no, JM? Uh, for me, kasi for me, aminin natin, it is an elite sport, quote unquote, no? So, most people don't know how to start it, how to learn from it, especially kung wala siyang kakilala na relative or friend na nilalaro nun, no, JM? Sige, what do you think about that? Siguro share ko lang yung experience ko paano ako nakapag-start sa golf saglit. Diba? Kasi mayroon kaming Brad ni Yan. si Dennis. Shout out kay champion Dennis Gonzalez. Kay champion, kay idol, kay Master Dennis Gonzalez. Idol. Na napakagaling mag-golf. So, dyan ako, na-influence ako ni Dennis mag-golf kasi yun nga, dahil sa network. Mm-hmm. At first, yun yung gusto ko, network. Siguro marami sa atin nakaka-relate na gusto mag-golf dahil sa network. Totoo yun, pero yes. yung experience ko sa golf is more of personal development So gusto ko laging na-challenge sa sarili ko to improve, kaya ako na-addict sa golf. So yun, si Denny, so sa kanya ako nagsimula. Introduce niya ako sa golf, pinahiram niya ako ng pamalo, dinala niya ako sa driving. Pero sa mga katulad nyo na gusto magsimula, paano nga ba magsisimula? Yep. Siguro simulan natin. Saan ba pupunta? Saan kayo pupunta? Tama. Sa isa sa mga episodes ni Finn na i-discuss namin ay ang mga driving range. Yes. Right, Finn? Yes. So doon, meron tayong tinatawag na driving range kung saan pwede kayong mag-practice ng golf. Yep. So, kung ang napapanood nyo sa TV, yung tinatawag na fairway, hindi pa kayo doon kagad magsisimula. You usually start sa driving range. And ano ba yung mga dapat nyo i-expect sa pagdating nyo sa driving range? Isa siyang, let's say, malaking space na may mga... Hilera ng ng hilera. Parang may space kayo na pwedeng pagpaluan. Yep. So, maganda kung meron kayong mahihiram na golf club. Mm-hmm. Pero usually sa mga driving range, meron din namang nare-rent na golf club. So, ngayon pala, sige, pag-isapan naman tayo yung rent na yan. Meron ba talaga? Nung pwedeng ba rin sa driving range? Most of the driving ranges meron. Okay, meron pala. Pero minsan kasi yung pro din meron na, no? Yes. Go ahead. Usually, pagpunta mo sa driving range, pag-register mo, you ask if meron silang pinaparent na golf clubs. Or siguro mas helpful beforehand bago kayo pumunta. Tawagan nyo na muna. Oo, tama. Kasi para hindi sayang. Anyway, pagpunta nyo doon, syempre mag-register kayo sa driving range and then you try to hit the ball. Mm-hmm. Experience nyo. Although, I would say na siguro 90% or more ng chances na hindi nyo tatamaan ng maayos yung bola. Yes. Ito yan. Diba? Lahat tayo na-experience yan. Yep. And, ayun. If you really want to get to know kung paano laruin yung golf, I suggest you get a teaching pro. Yep. Meron yan sa mga driving range. Oo. Usually, meron diyang mga teaching pro na naka-station lang dun sa driving range. Meron ding what do you call this? Mga nasa online, makikita niyo sa Facebook, sa Instagram, may mga account na sila ngayon. So, these are the teaching pros na tuturuan kayo kung paano talaga una muna pag-aaralan, paano pumalo. Mm-hmm. So, pwede nang beforehand, kumonta ka ng pro or pwede ka na mag-walk-in, di ba? Kasi I think lahat naman ng driving range merong teaching pro, no? So,
Like, nung, kailan ba ako nag-ano? Last week, nag-driving range ako sa Villamor. May kasabay akong Chinese na nagpapaturo. And at that time, nakamaong lang sila. Nakamaong, nakapolo. So, malamang, walk-in sila. So, no matter, actually sa driving range, hindi mata strict ang ang dress code. No? So, just as long as, meron bang I mistake? think bawal lang sando. Oo, I mean, the usual, So, as long as naka-closed shoes siguro and decent shirt. Shorts pwede naman. Kahit wala ka pang golf shoes, okay lang. Walang problema. Just wear rubber shoes. So, yun nga. Considering na pwede pala mag-rent ng golf clubs kung wala ka. And more often than not nga, meron naman dalay din yung mga pro na tuturuan ka na clubs. Pwede ka na mag-start doon. So, usually, paano ba JM dyan? Magkano katagal ang lesson? Magkano ang rate? Usually magkano ngayon? Siguro sasabihin ko lang, kailangan nyo i-prepare pagpunta nyo ng isang driving range. Sa driving range, I would say mag-prepare kayo pag per hour, that's 300 to 500 sa range. Siguro yung range niya. Per hour. And then, siguro, meron dyan mga tinatawag na T-boy or T-girl na kailangan kayo mag-tip. Yep. So, it depends on your, Ako kasi usually, ang tinitip ko, somewhere between 150 to 200. Pero nasa sa inyo yan. Siyempre, big na si JM eh. Nasa sa inyo yan. Yun, tama. Ano yung... pero, din, tatanungin nyo rin kung ano yung something like that. Tama. Pero give a decent tip naman. So, meron ka ng may renta ka na sa Bay, may tip ka na sa T-boy, ano pang sa coach? Sa coach, sa coach, iba-iba din ang rate ng mga coaches natin. So, merong coach na I think as low as 700, 800. Per hour usually ang bayad sa kanila 800. Ang pinakamahal ko naman na naging pro, I think 3.5 per session. Yun, nagbabari yan. Very, pero ako, at least yung mga narinig ko, I mean, commonly, 1,000 pesos per session or per hour. Usually naman decent naman yung rate. Okay na yun. Okay. I mean, pag nakahanap ka ng ganung coach, pwede na yun. Medyo pwede na siya. So, yun. So, kung sasumahin mo yung mga expenses mo for a lesson itself for golf. Let's say 1K for the coach, 300 for the rent ng bay, and 100 to 200 na tip for T-girl. So, more or less, 1.5 ka every time. Every time you head out for a lesson sa... Yes. And kung kailangan mo mag-rent ng clubs, additional din. So, mas okay talaga kung meron kang nang dala. Club. From your friend, from your dad, or kung sino. Wag muna kayong bibili. Muna. I-try nyo muna, I would say. Kasi marami akong kilala na bumili ka agad, nag-driving range, tapos hindi na nagustuhan. Sayang lang. Okay. Tama. And kung beginner kayo, isasuggest ko na wag, kahit hindi brand new, meron naman mga second hand. Yes. Ibenta sa iba't ibang Facebook groups na pwede na. Okay din naman yung quality. Madami ibenta. Kasi pagka nag-improve naman yung palo mo, I mean, importante na you get magpa-fit kayo ng own club niyo. Yep. That really suits you and your swing para mas maging enjoyable yung game. Pero saka na yun. Pag medyo okay we're talking about the how and where to start. So, okay, alam mo na meron kang coach na pwedeng puntahan sa diving range. Alam mo na kung magkano babayaran mo. Alam mo na kung sabihin mo nag-lesson ka na. So, ano ba JM ang next kailangan mong bilhin para kunyari, na-enjoy mo yung first session mo, di ba? Okay, next time, ano ba yung una mong kailangan bilhin na golf equipment, quote-unquote, para kung balak mo magtuloy-tuloy sa golf? Ang unang kong binili, tandang-tanda ko, number 1, gloves. Yan, tama. Oo. Kasi ang hirap magpapaltos yung kamay nyo.
Tama. Promise. Mm-hmm. Promise, magpapaltos yung kamay nyo. At saka, iba rin pumalo pag may gloves. Mhm. Hindi dudulas basta-basta yung golf club. So kung manonood kayo, di ba, hindi formal lang yung glove sa golf. Medyo necessity talaga siya. Kailangan Necessity sa talaga palo. siya. Oo. Next, sapatos siguro. Next. Sapatos. Pag na-enjoy na nila. Mm. Golf shoes. So, yun ang first tool yung bibilhin kapag kapag na-enjoy niyo yung unang round niyo sa driving range and kung balak niyo magtuloy-tuloy ng golf, no? So, magkano ba yan, JM? Magkano ba yung mga gloves usually? Saan ba makabili niyan? Nagva-vary din ang presyo ng gloves. Siguro, decent glove, nasa 800. Mura na nga yun eh. Oo, mura na yun. Mura yun. Mm. Pero meron ding mga tig 1.5 or 1.2. Yan, yung mga leather na gloves, soft cabretta leather. Yep. Yan. So yun. Pero for beginners, okay lang. Kahit tig 800. Ako, binibili ko yung yung Srixon. 650. Meron ka ng okay na glove. So, for beginners talaga, you just have to be really resourceful. Sa Facebook, ang dami nagbebenta ngayon. Glove, sapatos, gloves. So, yung mga yan, wala kang problema maghanap. Sapatos naman, usually kasi yung Pac Sports, nung hindi pa lockdown, madalas mag-sale no? So, una kong bili sa golf shoes ko, Nike, hindi ako nagkakamali, 2,400 lang. 2,400. Pwede na siya. And, yun. Ikaw ba, Jem? Anong masaya mo sa sapatos? Ito sapatos medyo importante din, di ba? Kasi, importante yan. Well, at least, kahit naman mura, at least it's a golf shoe. Mm. Golf shoes dapat. Iba kasi ang feel ng golf shoes sa regular na rubber shoes. Yep. It has something to do with your balance. May technology din yan. So, yun. Mukha siyang normal rubber shoe, pero hindi. May spike siya. May spike siya sa ilalim. So, pag na-enjoy nyo yung golf, saka na kayo bumili ng mga mas mahal na sapatos. Pero, kung itatry nyo lang, sa Pac Sports usually, yes, affordable, yung mga Nike na golf shoes. No? Yep. Yes. Good. So, golf glove, and sapatos. Top 2. Okay. Next up, lastly. So, okay. Jay, meron na akong lessons. May coach na ako, ganyan. So, gano'ng katagal ba ako bago makapagpalo sa fairway mismo? Usually, gano'ng tagal ba yung sessions niyan? Usually kasi, sa pro, hindi, may mga ino-offer yung pro na package na tinatawag. So, bibigyan ka lang ng discounted price for a certain number of lessons, usually 10 lessons, including fairway. So, sabihin sa'yo ng pro, sige, at this price, one-time payment, 10 sessions, package, and then sa dulo, fairway tayo, 9 holes. Yep. So, yan. So, I would say, siguro, most of the pro would offer it mga 10 sessions sa driving range. Yes, tama. At maganda siguro, isama nyo yung pro nyo sa first fairway nyo para mag-guide kayo on how to paano yung flow pag-register, from registration to playing playing sa fairway. So, importante yan. Kasi iba talaga ang driving range sa fairway, no? So, yung fairway kasi may iba-ibang lie, iba-ibang klase. Bola mo minsan nasa damo, minsan nasa buhangin, no? So, pero sa driving range, same lang. And it differs from person to person din. Kung gaano sila katagal muna sa driving range bago mag-start. Pero I would say 10 sessions would be... Yun yung usual no? Yun usual. Yun usual. Oo. Isa ko friend, kaka-start lang din. I think ang binigay sa kanyang package is 12 sessions na 1K per session. Tama ba? Hindi, 10K for 12 sessions. Tapos may kasamang fairway. Hindi nagkakamali. So, tama. Usually mga ganun yung mga package na binibigyan ng pros dito sa Pilipinas. And ano lang din, siguro i-highlight na rin natin yung importansya ng pagkuha ng pro, ano? Yes. Kasi golf is a muscle memory game yun. So, sobrang hirap patamaan ng bowler ng golf pagka on your own lang yung pag-aaral na. So, kailangan
I would suggest the best way to really start is to get a pro para mag-guide kayo kung ano ba yung tama dapat gawin ng swing. At saka, mahirap makadevelop ng bad habits na tinatawag. Yep. And ang hirap i-correct mo sa totoo lang. So, maganda mag-start kayo with the pro para mas matuto kayo ng mas mabilis. Yes. And another thing, hindi naman, pag nag-start kayo, hindi naman kailangan na sunod-sunod na lagi niyong kasama yung pro niyo sa driving range. Ako, ang ginagawa ko noon, magpapapro ako once a week and then once Practice a week yung sarili ko lang. Oo, yan. Oo. So, pwede naman. Kasi minsan, depende nga sa tao rin yan. So, let's say, magaling ka. Sabihin mong 5 sessions na common yung mechanics. Okay ka na. Diba? Pwede, nasa sa'yo naman yung kung gusto mo na mag-carry mag-isa. Pero yun nga, as we suggest, tapusin mo na yung buong sessions mo. Kasi nga, minsan lang din naman to eh. And it's for the basics. So, in any sport naman, pag dapat ma-master mo naman talaga muna yung basics bago ka mag-adjust on your own. You know? So, yun lang. Yeah, I guess that's what we could suggest for how to start and where to start playing golf here in the Philippines. No? Kayo ba? Comment down below kung paano kayo nagsimula. And meron ba kayo marirecommend na coach? Sino ba yung mga okay na coaches dyan? Saan ba okay magturo? Saan ba okay magsimula dito sa Pilipinas? Let us know in the comment section down below. Alright. Anything else, JM? Ako, okay na ako. So, ano lang, sa mga mag-start, just be patient. Kasi Yes. life is a lifelong process para pag-aralan. Yes. And I'm sure hindi kayo magsisisi kasi sobrang enjoyable na sport. For me, yung golf, lang siya eh. It's either you like it or you don't. So, kung simula pa lang, enjoy mo siya, most often than not, magtutuloy-tuloy ka. And kasi nga, minsan pag maganda yung palo mo sa fairway, one day, the next day, iba, sobrang pangit. So, yung love-hate relationship sa golf, lalabas at lalabas yan. So, ang importante lang talaga dyan is ma-enjoy mo yung laro and that's all that matters. Pangit laro mo, maganda, as long as you love the game. Yun ang masaya. Sa una, puro hate muna. Puro hate relationship muna. Pero pag lumilipad na yung bola mo, doon mo na ma-feel yung high, yung pagka-addict, quote-unquote nga. And it's a totally different feeling. And not many people really get to experience that. So you're very lucky if you enjoy that. All right. Maraming salamat po. Please subscribe to Pinoy Golf. Maraming po salamat sa inyo. Let us know sa comments below. Ano palang gusto niyo pag-usapan namin ni JM. Maraming salamat. Peace.